Kaya nakupo ng komportable dahil sigurado kung magiging mainit ang laban for this potential last game of the series. Mapapasakamay na nga ba ng Homeboys ang panalo sa serye o babawihin ito ni na Hades on the Jennifer for this game? Mga comfort picks na kasi ako tingin ko talaga, honest opinion, magge-game 5 tayo. Honest opinion niya. Honestly, kasi eto na naman yung usual mid lane matchup na nakikita natin. Gigil na gigil tong dalawang to eh. Ayan, temo. Hotel. Oh. Alam mo, gusto ko makita tong apat na to sa sa hotel mamaya, pero si Curtizzy muna pumasok. Sakto, hindi ko pa naman level 4. Kung may decimation ka na, okay na sana. Pinauwi nyo kasi si JPL. Papauwiin ko kayo. Kailang si Diablo! Diablo. Okay. Oh, pinetrify na kaagad. Potential for a double kill for Diablo. Ayaw umuwi ng NIP Flash ngayon pero gusto sumagot ni Chibi. Pero sabi ni Curtizzy, tropa ko yan, pogi yan, hindi mo mahahawakan yan, Chibi. That's an early 2-0 para rito sa Benedetta ni Diablo na by the way ay nakalital ignition din kaya nung nagkaroon ng unting pagkabitin para i-take down si Soren ay nasagot naman yon nung kanyang talent. At ngayon ay napaganda ang simula for NIP Flash. So mapapaisip ka na, di ba? Kailangan ng Homeboys na magdoble ingat, lalo pa at scaling ang kanilang lineup. Medyo masakit yung pinakita doon ni Chibi tsaka ni Udil. Napa-atras nga si Curtizzy. But then again, Martis to. Si Curtizzy lang isa sa mga mid laners na kaya talaga magpagana dito. Along with, masasabi ko din, si KLBJ, ganyan din yan eh. Kahit nung MDL pa, kakaibang mid laner. Naglapo-lapo mid din yun, so iilan lang talaga ang may skill set and mechanical prowess na makapag-pull off ng ganitong lineup. Kaya naman NIP Flash, with their comfort picks, wanting to extend this game to game number 5. Nadarama mo na rin, no? Kung papaanong gusto talagang paabutin ng Game 5 ng NIP Flash itong laban natin. Pero dito naman sa Turtle, sino naman kaya makakakuha nito? Aling to final blow, ikinumit na. Pero Dawning Light nandoon, Hades pa rin ang makakaretry. Pero mukhang naghihingalo na yung mga miyembro ng Homeboys. Chibi tatakbo pa palayo, pero maaabutan yata ni Hades. Pinatuan ng Jolene, naabutan pa nga. At si Udil ay napapurify. Pero si Diablo, grabe naman ang kanyang pinapakita. Oh, Diablo, makakatakas ba kaya? Para hindi na inabot. Si Hades polado din naman dito as they take the purple buff away from Homeboys. And tamang-tama nga talaga ang ating mga panelists na si Umi, Renmar, and Chantel. Action pack nga talaga ang kinakalabasan ng NIP Flash, pati Homeboys with their comfort picks. Kumpara sa first game natin, second game natin, third game natin. 3 minutes pa lang, meron na tayong Ano yun? Orcus. Wala, bagong composition lang. Sige, tama. Kasi diba sila din, yung composition nila ngayon, ano to eh. Iba talaga nagagawa sa'yo ng Riyadh. Grabe yung epekto talaga. Balita ko, nagbabasketball ka nga daw sa hallway. Yun ang... Oy. Ano yun? Signature moves natin yun sa Pilipinas. Pero Kasi, naman, comfortable ka din dito yes, sa Riyadh. parang yung picks ng ating Dalawang teams. hindi mo naman kasi, kahit anong sabihin natin, may mga may mga nahanap din dito na buwelo pa rin kahit paano ang Homeboys. Pero hindi natin maikakailan na mas napaganda talaga ng higit yung simula for NIP Flash at kasulad na lamang yan. Mukhang si Soren muli ang kanilang nabigyan. Kabisado maski yung timing, pero teka lang dahil si Nets iniipit dito ng 4 na members ng NIP Flash. Ganimitan na ka ng Retry, Blazing Duet nandoon pero hindi mo kakayanin ng decimation once again ni Curtizzy. And looking at the place na pinapakita ng NIP Flash nung tumama yung Spatial Migration tsaka Violet Requiem onto, I believe it was Soren. Kinasa ni JPL yung wild charge, saktong-sakto sa moment na tutumba na. Pero teka lang, dahil si Chibi sabi kay Diablo, bro, masyado ka nang kanina ka pa, 1v1 tayo dito sa Torre, pero sabi ni Diablo, TP muna! Anay for Anay! Pero dito naman sa itaas, tuloy pala ang aksyon. Meron pang Mystic Field na magagamit dito mula kay Udil. Pero mabubuhay pa rin naman sina Hades and Curtizzy na magta-transition agad patungo sa ating Turtle. So hindi pa rin tapos ang aksyon. Kalilipat lang natin ng tinitingnan yung observer natin. Pakiramdam ko kung ako yan, hindi na rin ako sure kung saan ang aking pupuntahan. Pero ito ay isang Turtle na mapapasa kamay ng NIP Flash. Oh, mag-game number 5 talaga tayo with the performance na pinapakita ng NIP Flash. Kung tatandaan nyo yung sinasabi ni Manjin, pero teka lang ha, ang ganda talaga ng galawan ni Curtizzy doon. Dapat talaga, ganyan na yung mga picks mo eh. Tansya ko, Yan na. magparsa eh. Oh, nakikita nyo po ngayon na nagsisigawan ang mga miyembro ng NIP Flash na nanonood sa kanilang mga lugar.
At hindi mo naman yun itatanggi na ang seryeng ito ay parang nagre-remind lang sa atin ng mga kaganapan kahapon. Isang second series na nag-game 5. Tapos yung mga palitan ay walang sawa, walang katapusan. Pero tulad niyan, Wild or Way of the Dragon, Wild Charge, lahat-lahat nagkasabay-sabay na. Pero nabuhay pa si Outplay! Hades. Hades! Outplay pa si Zorn! Grabe naman yun! Nasabi pa nga ni Vanix. Kunin na din natin si JB. Pumasok na nga doon si Nets with a Blazing Duet, pero kukulangin pa rin ang damage. And ngayon, NIP Flash. The composure, the confidence, but most importantly, using yung aggression ng homeboys to their advantage. Kasi tingnan mo dito, talagang nagkabitin pa eh. For the second time around, actually, may mga nakikita tayong instances na hindi ka yata pwedeng masyadong mag-asim dito sa lamang ito. Kasi napakaraming punish. And nakita natin yung twice for NIP Flash na nananalo siya. Pero Sepat dito, mabuhay pa nga ba? Dala-dalawang naghahabol at mukhang hindi na nga. So dito, kinakailangan talaga kung ikaw ang NIP Flash, doble ingat. Kahit sino pa yan. Nakita natin si Diablo kanina, na-outplay niya. An eye for an eye, under the turret, nabaligtad. This time naman, si Hades na out-sustain pa. Talagang nabitin dun si Zorn. Kahit na yung pinag-uusapan nating adjustment dito sa Chu, mas nakikita mong kaya na niya na makapag-dish out ng damage or pokes using especially the Jeet Kundo. Pero it was a completely different story nung nakita natin yun kanina. Alam mo, agree ako sa sinabi mo na kahit hirap na hirap nga talaga dito. I mean, kahit naka-show etong si Zorn, he's not having a good game at 0-4-0. And I do like to comment, pero teka lang, ito na naman yung aksyon na non-stop, unstoppable na nga si Cortese. Gusto ko makita yung item check kung naka-Sky Piercer na ba yan. 503 guys. Grabe oh. 503 KDA for this Martis mid lane ng NIP Flash na so far ay nagiging sobrang ganda ng performance kapag ka nahahawakan nila. Pero of course, dahil nabanggit mo yan, meron na tayong item check, Hunter Strike, Sky Piercer, tama ka, hawak-hawak na nga dito ni Cortese. Kahit si Diablo meron oh. Napakaraming gigil Napakarami maka-take talaga. out ng players dito for NIP Flash. Pero kung ikaw ang homeboys, one thing to note is of course scaling composition. So they would want to hold this game hanggang sa umabot dito sa puntong makakapalag na sila. Pero may mahanap doon. Etong si Zorn na hindi nga lang mafa-follow upan kasi hinarang na naman siya doon. Harang men, sinipa na ni Zorn eh, natalunan ng special migration. At ngayon si Diablo, ang dali-dali talaga makatakas. So far, maganda naman yung performance si Sepat with Ruby, with the Barats. But the problem is, this game, wala talaga siyang mahuli. Hirap na hirap talaga magkaroon ng plays ang homeboys ngayon dahil ganyan, oh, napaka-aggressive, oh. May non-stop. Ginulat na lang si Udil na naglalakad lang, naghahanap-hanap lang ng impormasyon pero inalik to final blow sa mukha. At ngayon ay unti-unti nang nawawala ang mga outer turrets ng homeboys. So magiging tricky to kung paano sila mag-engage and maghahanap ng pick-offs, lalo pa ngayon na very much behind ang kanilang mga players. Look at the level gap na nag-e-exist. Not just between yung junglers natin, but even doon sa iba pa nating mga players. Tingnan mo, lowest na lang dito, level 9 eh. Si JPL yung level 9, tapos yung ibang mga members ng homeboys, halos lahat level 9 pa lang. So doon mo palang makikita na yung disparity na meron dito sa pagitan ng dalawang teams natin. Opo, tignan mo mismo si GB. Parang hindi na, wala na makakuha yung orange pop. Men, sabi ng NIP Flash, hindi na namin kayo papalaruin. Wala nang laro dito. Tingin nyo game number 4 to, hindi. Game number 5 na kaagad, tatapusin na namin kaagad to. O susulitin natin yung huling araw na mayroon tayong dalawang series for the knockout stage. Kasi from tomorrow onwards ay syempre ibibida na natin ang mga semifinals. So sila-sila lang, isa-isa lang, bawat araw. Pero si Zorn na naman yata ngayon ang mabibigyan. At na-decimate ni Cortese ng biglaan. Hirap na hirap talaga ngayon yung homeboys. Again, na-mention mo na their lineup scaling, especially with the Savior and the Claude. Pero paano mo papaabutin sa power spike mo kung si Hades ayaw din talaga tumigil sa kakatalon? Ayun na nga yung Electro Final Blow. Makakakuha sila ng Torre doon, pero again, merong Lord ang NIP Flash, although level 1 pa lang to with the lead advantage that they have. Yep. Plus the XP ano yun tawag doon? Basta XP difference. Baka makabasag na sila ng inhibitor turret dito eh. Yeah, at least for homeboys, they have decent wave clear talaga. They have the Savior, tapos nandiyan naman yung Claude. Pero medyo delikado kung magkataray silang maghanap na naman ng engage. At kaya naman si Zorn, parang
bumuelo lang. Sabi niya nga, oo, alanganin yata. So, magsasama muna tayo ng recalls pero not necessarily maghahanap ng engage kontra sa NIP Flash, lalo pa dito sa puntong ito. Pero Ayun mag-engage na yata si Diablo. Ayun na, pumasok na, pero may counter-engage ngayon ng Homeboys. Nangangalmot na nga din dito. Etong si Chibi. Pero sabi naman ni Vanex, dalawa tutumbahin niya para sa Homeboys doon. Dawning Light tumama, pero hindi pa nga talaga magiging enough yung damage. And ang madedepensahan naman nila yung mga inhibitor turrets. But again, kinakailangan talaga nila problemahin yung reality ngayon na isang Lord na lang, baka pwede nang matapos tong game number 4. Yep. Hindi ito yung pinaka-masayang game na nakikita natin for Zorn. Currently, ay 7 beses na siyang nabibigyan at na-take down ng NIP Flash. Parang kada silip yata ni Zorn ay minimake sure ng NIP Flash na nabibigyan siya. So kitang-kita mo, even in terms of gold, nagre-reflect yun sa kung bakit nahihirapan na rin siya makipagsabayan kasi kinakapos na siya ngayon ng pansagot sa damage na binabato sa kanya ng NIP Flash. Athena's Shield pa lang ang kanyang nabubuo, pero nasa punto na tayo na ang laking threat, maski netong ni na Diablo, maski nila Curtizy. So papaano mo rin sasagutin yon ng naka-antik kiras or hindi ka pa nga naka-antik kiras, naka-dreadnought pa lang yata siya to this point. So medyo mahirap yung gustong gawin ngayon ng Homeboys, especially ni Zorn, na parang umangat na umangat. Parang malaki ang magiging role dito talaga ni Sepat using the Ruby sa mga counter engages and plays na gagawin nila. As much as possible, try to extend the game na lang talaga. Kung merong mga overextension ng pwede gawin ng NIP Flash, Sepat really needs to step up with the Don't Run Wolf King plays. Pati na rin yung mga Mystic Field na pwede manggaling kay Udil. So, ngayon, Homeboys back against the wall. Okay lang naman dahil sila naman yung match point ngayon. Pwede pa sila mag-afford ng mistake. But then again, this is a game, best of 5 day. Usually, pag nakukuha mo yung game number 4, nasa na talaga yung momentum. Oo, pag-usapan din yan ng ating panel kanina. Pero JPL, mahanap yata dito si JB! Ito talaga pinapalaro mga members ng Homeboys ngayon. Tapos look at that, Curtizy, habol ngayon si Zorn. Hindi pa nga nakakasipa dahil wala na talagang magawa ang Homeboys ngayon Kahit siguro makasetup si Zorn, kahit makasetup si Sepat at si Udil, kukulangin sila ng damage. At kahit nga setup ay nahihirapang hanapin para dito sa Homeboys. Kasi nagkakaroon na talaga ng napakagandang coverage ngayon ng NIP Flash sa kahit saan mang lugar o sa kahit saan mang lupa. Tatapak ngayon ang Homeboys, lalo pat pag mag-attempt na talaga sila lumabas dito sa base nila. So, ito na naman ay isang pagkakataon para sa NIP Flash na talagang magkaroon ng or tapusin na nga yung laban actually. Pero nakasalalay din yan sa depensa na ipapakita sa atin ngayon ng Homeboys at kung paano nila i-manage overall yung pressure na i-apply ng NIP Flash. Kasi mukhang magkakakitaan si Zorn at si Diablo dito sa baba. Parang ayaw na ata pauwi ni Diablo dahil Lord ng NIP Flash marching in the top lane. Matindi ang depensa ang kinakailangan dito from the wildcard team ng Homeboys. Butas na ang kanilang base. Pumila na nga doon si Sepa. Tinamaan na nga ng Dawning Light. Pero umabot yung stun doon mula sa Wild Charge. Both roamers are down. At mukhang magiging matagumpay naman ang depensa ng Homeboys para doon sa Lord. Pero hindi pa tapos ang NIP Flash. Mukhang i-engage pa rin nila dito sa bandang gitna. Ladies, pumasok na nga din Dominus Spatial Migration. Pero si Sepa nakahuli na naman. Net sa kalayo din naman. Nakapag-free hit. Winter Crown para sa NIP Flash. Pero nagwawala na nga sila doon. Chibi na lamang ang natitira. Wala na siyang nakakalmot. Makaka-survive pa rin naman siya, pero yung Tori nila sa gitna, wala na. Merong minions ang NIP Flash. Malaysia-Indonesia combination, buhay pa rin and extends it to a game number 5. The Singaporean All-Stars take it to Game 5. Martis pa rin ni Curtizy ang nagbuhat. It's not over until it's over. Sabi dito ng NIP Flash, meron pa kaming pwedeng ilabas. Anong signature hero? May signature din sila. Oh, yan naman talaga ang kanilang signature. And so far, for that entire lineup, Renmar, pinag-usapan natin while watching, may na-discover kang stats Yes, sir. na apparently undefeated lahat ng mga napik nila sa Singapore. Yeah, in MPL Singapore Season 7, Harris 2 wins.